at si Mary mula sa angkan ni Juda, si Joseph, therefore si Kristo pinanganak physically, siya yung mula din sa angkan ni Juda through Virgin Mary and Joseph. Ngayon sa 12 tribes, doon po inugpong ang Gentiles sa angkan ni Juda through Jesus Christ. Itong usapan. Sabi kanina, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano bang binigay sa inyong karapatan? Diba sa English niyan, power? Amen. Oo. Pag binigyan ka ng power, ibig sabihin, yung pwersa na yun, hindi pwedeng takpan, kundi ituturo mo yun, like ng baptism na hindi pwede ang utos, kundi ang i-baptize, yung pagtupad sa utos. Ano ba yung utos? Yung Matthew chapter 28 19 verse and 20. Oto. Yung pagtupad, Acts chapter 2, 38. chapter 238. chapter 2, verse 38. Yan ang pagtupad sa utos. Ngayon, ang pagtupad sa utos, they receive the power of the Holy Spirit. Si Christ, nung nabautismo, nag-start sa ministry, wala na siyang takot na hulihin at patayin sapagkat yan na ang tamang time ng kanyang pagtupad sa ministry mula sa Ama. Ang church, may mga younger age. Ang pastor sa church talagang nagsisikap silang i-secure yung mga edad na yan. Dahil ang coming of the Lord, second coming ha, walang sinabi sa scripture kung kailan siya parerito. Amen. Kaya ang mga pastor sa church nagsisecure sa mga edad na yan, which is good. Hindi masama yan. Pero, to start the ministry, itong edad na ito, yan ang pinaka-requirement ng mga mangangaral, ng mga naglilingkod sa Diyos sa edad na yan. Dahil tayo ay sumusunod sa katwiran ni Jesus Christ. So, seek ye first the kingdom. Ano ba yung meron sa kingdom? Tuntunin, mga palatuntunan ng Diyos. Ayan ha. Witness po sa resurrection ni Jesus Christ. Death and resurrection. Tanong, kailan si Kristo namatay? Yan. Importante ba sa atin yung kamatayan ni Kristo? Siyempre. Pagtanggap yan eh. Pablo, tinanggap ng kamatayan. Kailan si Kristo namatay? Alas 3. 3:39. Alas 3 ng hapon. Anong araw? Merkulis. Oh, Wednesday. Wednesday. Alam ni Pastor Noel. Wednesday. Hmm. Sabihin na lang natin, Huwebes ngayon. Okay, summarize ko lang ha. Merong 2 linggo na ipinakita sa atin ng buong daigdig. Daniel 9. Ang Labor Day from Monday up to Friday. Tama po? Ang 7th day niyan ay linggo. Yan ang Sabat ng Roman Catholic. Mga Roman Catholic, tandaan nyo yan. Yan ang Sabat. Bukang lang tingnan mo, sister. Okay. Ang sabi ni Propeta Daniel in chapter 9, verse 27, 9:27. isang linggo at kalahati ng isang linggo. At doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo, tatapusin niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung ginawa ni Moises pagpatay ng kordero, tatapusin na yon. Siya na yung katuparan eh. Yung utos ng baptism, kailangan Acts 2:38, pagtupad sa utos yon. Okay? Ang isang linggo at kalahati ng isang linggo, i-shortcut ko lang ha. Ang Labor Day from Monday up to Sunday. Sunday, Friday, up to Friday, up to Sunday, na ang Sunday ay pagpitong araw. Sa mga churches, ang first day of the week na kinikilala, na kahit mga professor, tinatanong ko po, hindi nila maibigay sa akin ang tamang aral. Sabi niya sa akin, kung anong aral na kinagisnan mo, sundan mo na lang. Sabi ko, tika muna, kasi po ang tanong ko, Matthew chapter 28 verse 1. Hindi naman po linggo yan, kundi kinagisnan. Okay, ang declare po, linggo
ay tinatawag na first day of the week. Hmm. Ang pang 7th day niyan ay Saturday. Sabado. Oh. 7 plus 7 equals 14. So dito na po tayo. Kasi po ang Passover 14, may time pa dyan. Iiwanan muna natin yan. Ang kalahati nito from Monday up to Saturday, ang kalahati niyan ay Webes. Webes. Wednesday. Webes yan. Wednesday. Wednesday ba? Wednesday. Ayun pala yung ano, Ang linggo, linggo hanggang Sabado. ikapito Sabado, ang kalahati niyan ay Thursday. Webes. Thursday. Thursday. Ibig sabihin po, ito ay kalagitnaan ng Monday Up to Saturday. up to Saturday. Ito ay kalagitnaan from Sunday to Saturday. Ay, Sunday. Monday yan eh. Monday to. from Monday to Sunday. Oh, evening. From Sunday to Saturday. Yan ang gitna. Nung hinuli si Kristo sa araw na yan, kinakailangan po, bago mag-Wednesday, kinakailangan Liquid na. iligpit ang bangkay sapagkat darating ang Sabat ng mga Hudyo, bawal kong kumilos, bawal maglalakad. Pagkalipas ng Sabat, pag kinabukasan, pumunta si Virgin Mary at si Maria Magdalena na buhay ng Panginoon. Dikit lang po. Pero, ang declaration ng ating kinagisnan, Friday namatay si Kristo, Saturday, Sunday siya nabuhay. Doon sa 3 p.m., magmula dyan sa Friday, 3 p.m. ng Saturday, 3 p.m. ng Sunday. O, ano nga pa lang. Ang Hindi. araw pa lang yan. Halos, wala pang 3 days and 3 nights. Paano may proof? Ha? Ang sabi ng Matthew chapter 12 verse 40. Okay, puprove muna natin. 12:40, kwento ni Jonas. Eh, Ganito po natin mababasa. hmm. Sapagkat kung paano si Jonas ay napasitihan ng isang balina na 3 araw at 3 gabi, at gayon din mapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang Ibig anak sabihin ng po, tao. ang declaration sa pagkabuhay ni Jesus Christ na Sunday sa ating kinagisnan, wala pa sa 3 araw, 3 gabi. Ang isang araw ay mayroong 24 hours. Okay? Plus another 24 hours. Plus another 24 hours. Ilang 24 hours? 3. 72 72 hours. hours lahat. Yan. Ang competition natin kinagisnan, wala pang 3 days and 3 nights. Ang nakita ni Paul, ayon sa share sa atin kanina, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo ngayon, kailangan makita natin ang death and resurrection ni Jesus Christ sa ating panahon spiritually. Ibig sabihin, kaya maintindihan natin kailan ang 3 days and 3 nights, kailan ang 72 hours na ang binigay sa ating propesya sa sulat ni Daniel. Propeta Daniel, chapter 9, verse 7. Ang tanong, itong malaking tanong. Ang layo ni Pastor sa Mindanao, nakarating ng Bulacan, nakarating ng Antipolo. Kami naman, ang layo sa Caloocan, ang daming mga churches doon. Sabi ng iba, dapat doon na lang kayo mag-church, hindi dito. Eh kung gusto lang sana natin, pwede ha. Ay, ayaw ng Diyos eh. Kaya sabi ko na pagkapalag ng lugar na ito. Amen. Dahil itong araw na yan, mga special yan. Hindi lang gospel of grace yan, kundi gospel of pagdating. Kaya walang ibang pastor na binigay sa Biblia, kundi si Jesus Christ. Kaya sa ating panahon, sa tulong ng Diyos, yung another Jesus na binahagi sa ating kanina sa tulong ng Panginoon, hindi na another Jesus, kundi yung talagang tunay na nagbibigay ng kaligtasan. Tamang bautismo. Amen. Amen. And kung darating ang Panginoon anytime sa mga younger age, Diyos na nakakaalam yan. Sapagkat sa edad na ito, sa ating panahon sa mga tagapagturo, kailangan
patay na siya sa dati niyang pagkatao. Kasi dito po, sa area na yan, ikukulong muna ang tao. Kaya yung iba, naglingkod na sa Panginoon, lalabas pa rin kasi hindi pa tapos ang sentensya niya eh. Ang lahi ng Israel, ilan? Di ba 12? Ang 12 na ito ay merong 12,000 bawat tribo. Sa 12 na yan ay merong 144,000. Ngayon, ang lahi ko, anong lahi namin? Hindi ko alam lahi ng lolo ko, babaero o lasinggo. Ang lahi nyo, kayo nakakalam kung anong lahi nyo. Amen? Amen. Kayo nakakalam sa lahi nyo. Nakakalka lang yan pagka ang nagtuturo, may lilig ng Holy Spirit, nasasabi. Kaya nagugulat ko, ba't alam ni Pastor, di ko naman kilala yan. Ang lahi ko, alam ko. Ang lahi nyo, kung anong lahi nyo, alam nyo rin dapat. Amen. Ngayon, kung anong lahi na nagawa ninyo sa inyong lahi, gano'ng kabigat yon, ang preso ng isang tao, depende sa kaso na kanyang ginawa. Tayo, Gentile noon, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di kapagi sa bansang Israel, walang pangako. Ang ating direction is eternal death. Oh. Nagkaroon tayo ng kaligtasan through Jesus Christ. Ito na. Yung kinulong sa kasalanan, sa paliwanag ni Apostol Pablo at sa ni Apostol Pedro, kung ilang taon siya nasintensyahan, nakulong siya ng 7 years sa kanyang problema, hindi kasi nakaraya. 10, 15 years old. Pagdating ng 30, meron pang 40, 50 years old, hindi pa talaga totoong nakaintindi. Yan sinabi ni Pastor kanina. Si nanay, na-rebaptize siya, edad niya mga 80 na, dito sa ilog. Pero sabi ni nanay, nung maliit pa ako, nakadama na ako ng pagkilos ng Diyos at nakakita siya ng liwanag. Dahil sa mga edad na ito, ipinakita sa Joel chapter 2 na ito ay makakita ng mga pangitain, mga panaginip, kasi ikukulong siya sa kasalanan, marami siyang maranasan sa buhay ng isang tao below 30 years old. Ngayon, may iba na gustong lumabas sa pagkakulong, hindi pa pwede kung hindi pa right time sa paglabas niya. Kasi merong iba papasok sa simbahan, pag-uwi ng bahay, inom, sigarilyo, hindi pa tapos ang pagkakulong niya eh. Kaya pag nag-preach ang isang pastor, kailangan matigil ang buhay ng sanlibutan. Pagiging babaero, lasinggo, lasinggo ka, tahimik na gilid kasi lasinggo ka eh. Ganun yan. Yung pastor na yan, lagi akong pinatamaan na hindi na ako next niyan. Ay sabi ng scripture kanina, isigaw mo. Kailangan sabihin nyo. Ngayon, seek ye first the kingdom, may mga tuntunin, yan ang pinag-uusapan natin. Bago ang katwiran ng Diyos, tamang pamumuhay, tamang paglilingkod sa Panginoon. Bago ma-receive yan. Ngayon, sabi nga ng ating pastor, Rolly, paano natin mag-testify na tayo ay ang buhay natin ay makasalanan laban sa Diyos kung hindi natin dinanas yung mga bagay na kung ang mga kasalanan ng gawa natin sa sanlibutan. Amen? Kaya may mga minor age na itong minor age na ito sa mga pastor sa loob ng church, pagsisecure, walang problema din. Pero strictly speaking sa ilan, to start the ministry, to fight against the war, spiritual, must be sa edad ni Jesus Christ. Kasi ang labanan ngayon, pag bata ka pa, hindi pwede sa gira na laro-laro. Ay yung mga batang yan, dinala ni sister yan para mag-church. Eh hindi pa nila time eh. Duwa mo sila sa labas muna kasi bata sila eh. Pagdating ng tamang edad yan, makikinig na yan sa aral ng Diyos. Kapatid, anytime darating ang Panginoon, sabi nga ng pastor, sa sinishare kanina tama yun, tiyak, ang church na save sapagkat sila ay baptize. Kaya lang sigurado dapat, hindi
swimming pool, hindi sa drum, kundi Running water. sa ilog. Amen. Amen. At iyakin mo rin ang nagbaptize sa iyo, ang ugali, mabait, mapagpakumbaba, walang hidden agenda. Amen? Amen. Kasi pag meron po, tatanong sa iyo yan. Ako masasabi ko po sa inyo yan. Kagkaroon ng transferring of spirit. Kaya, may babala dito, yung another spirit delikado yan. Dahil ang espiritu na ito pwedeng tumalon yan. Another one, another two, another three. Pagdating sa another gospel, ang tinuturo niya yung gospel niya, hindi gospel ng Biblia. Kaya, pwede nila it or not, sabi ko nga nung nakaraan, oops, started ng baptism, 30 years old. Si nanay iyak pa lang iyak. Ganito. Okay, itimigil ka na sa pag-iyak. Tapos ng usapan para sa iyo, inayos ka na ng Diyos. Sige pa, iyak mo. Ibig sabihin, kulong pa si nanay hanggang 83 years old. Hanggang yan, kulong pa. Kulong pa sa pag-ibig madamdamin. Ano pa siya? Pampamas. Ano, 3 point, ano yung pastor eh noon? Yung linggo natin 3 yung... point. 3.3. Edad sa Panginoon. 3.3. Kasi yung edad ni nanay, 80, 83. 83. divide by 24. 24 hours. 3.4. Plus 3. 3 point. Susunod na iba. Tapos yung edad niya 83. Sa physical, ang edad 83. Sa spiritual, sa paningin ng Diyos, 3 minuto, 3 segundo. Bata pa. Matapat. Kaya pa lang, masyado siya mag-ano ngayon kasi bata kasi sa paningin ng Diyos. Sa tingin natin 83 sa physical, pero sa Diyos. Ang tanong, bakit natin dinivide to? Kasi since year 1, in every 24 hours, makikita mo sa edad mo at sa edad mo, ang competition, ito pong lumabas niya. 3 point. Ilang taon ka na, sis? Ako po ay 54, mag-54 ngayong October. Bakit po mga ano po ayos? 2.25 ka pa lang. Din po lang, ganun. 50? 54 po. 50 po. 2.25. Divide by 24. 24. 2.25. 2. 0.25. So, sister. Kumbaga sa inches, 2 inches and 1/4. 2 inches. Oh, saka 1/4. Bakit pa? Bata pa natin siya. Bata pa. Anyway, Kaiklik pa. Kaiklik pa rin. kahit may edad tayo na ganong kataas na, at bata pa tayo sa paningin ng Diyos, huwag ka nang magtaka, tayo, at tatapi ang tatay ni Paso, na binuhay pa ng Diyos sa ngayon. Amen. Kasi sa edad niya ganyan, halimbawa, ilang taon tatay Paso? 74? Ilang edad lang siya sa paningin ng Diyos? Konti pa lang. Divided by 24 hours. 74 divided by 24. 3.8 pa lang siya. Minuto yun. Oh. 3 minutes. 3 minutes and 8 seconds. 8 seconds. Napakabata pa ni tatay. Katawan lang niyang bumigay. Kasi pastor ang ano niyan, ang isang araw katumbas ng 1,000 taon. Yung 1,000 Sa Diyos. katumbas ng Ng isang araw. sa Diyos. Chapter 3 verse 8 ng 1 Peter. First Peter. Gibasa nga. First Peter 3:8. Parang permanente ito. First Peter, Ay, hindi. Second Peter. Second Peter. Second Peter 3:8. Ayun. Yan. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sa atin 1,000 taon, sa kanya isang araw. Isang araw lang. So, ito po ay kumakatawan sa coming of the Lord. Ang Spirit ng Diyos, ang 1,000, ang tawag sa atin yan sa Spirit, kilometers per hour. TPH. kph, kilometers per hour. Sa Diyos, pag ginamit mo rin ang kilometers per hour, pagdating sa tao, yung isang araw katumbas ng 1,000, ibig sabihin sa coming of the Lord, pag dumating sa iyo ngayon, pasimula siya ng 1,000 taon.
Walang nakakaalam, Diyos lang. Pero ikaw din nakakalam niya. Na yung 1,000 taon, isang araw katumbas sa Panginoon. Yung araw na yun, halimbawa ngayon, 1,000 sa Panginoon yan. At dumating sa iyo ang coming of the Lord yung time na yan. Ngayon, kung dumating siya sa minor age, di ba may namatay na 1 year old? May namatay na 7 years old? Under 30 years old? Mag-usapan din yun. Pero sa coming of the Lord, ang sabi doon, hindi siya nagdadala ng kapayapaan, kundi kaguluhan. Ibig sabihin, ang aral tungkol sa judgment ng Diyos at yung final judgment, itinuturo po yan para alam ng tao kung natumuhay siya. Na dito sa coming of the Lord, okay, kung magat na ng isang tao, wala pang alam sa aral ng Diyos, ako'y naniwala sa mga churches na may pastor po na may aral na, itong mga younger age, tuturuan yan sa tamang paglilingkod sa Diyos. Pagka dumating ang Panginoon na ang mga naglilingkod na younger age na takbo-takbo lang, laro-laro, siyuta-siyuta, girlfriend, boyfriend, pag dumating ang Diyos na hindi naintindihan pa niyang aral, kahit baptize siya, pwedeng dadaanin niya ang impression again. At after impression, magkakaroon siyang consequences. At yung consequences na yon, tatakbo ng mahabang panahon. Kaya magtaka ka, kahit bautismo ng isang tao, ng 30-year-old, 40 years old, ang ugali pa rin niya hindi nababago. Kasi po, after imprisonment, physically, kung hindi man sa bilibid, sa problema, sa kasalanan, magkakaroon po yan ng consequences. Kung nagkaanak ka, iyong ugali, mag-rely yan doon. Kung magugulat ka, bakit napunta doon, nagbago na ako, hindi, consequences yun. Sabihin natin, di ba? Born again na ako eh. Ano nangyari dyan sa anak ko? Hindi, yung consequences, nag-apprehend doon sa lahi mo. Kaya merong dalawang klaseng Jerusalem na manaog mula sa langit. Okay? Ang isa mula sa pagkaalipin, ang isa mula sa Malaya. bakit? Dahil itong babaeng mula sa babaeng alipin, yung Jerusalem manaog mula sa langit, walang promise ng Diyos. Doon lang sa may pangako. Bakit? Pinanganak si Isaac nila ni Abraham, kanyang asawa. Nung nagkaasawa si Isaac, pinanganak nila si Jacob. Doon nag-start ang Israel. Nung nag-start ang Israel, ipinakita po sa time natin, through Jesus Christ, tingnan niyo po tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagdating doon sa Galatia chapter 3, itong maganda. Okay. Pakibasa mo na, Pastor. Chapter 3, may time pa ba? Meron pa. Yun, malapit na. Alas 12, gutom na ako. Galatia chapter 3 verse 24. Okay, magtatapos tayo dyan sa Yan. 29. Ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Yeah. Ano ba yung kautusan na yon? Kautusan ng kasalanan. Kaya tayo naging Christ believers. Kaya huwag kang mag-Islam. Huwag kang mag-Buddhist. Kundi mag-Christian ka. Amen. Amen. Okay, tuloy. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Ano bang pananalig natin sa kay Jesus Christ? Ang pananalig natin, siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. 3:24. Okay? Upang mamatay tayo sa dati nating pagkatao at mabuhay din na maguli kasama si Kristo. Kung haharap tayo sa consequences sa buhay nating ating mga lahi, naglilingkod ka sa Diyos, Hindi nang bigat. dati umiyak ka, ngayon hindi na. Kasi nasa isip mo na, ang aral ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Amen. Okay? Tuloy mo. Gusto? By 25, Go. datapwat ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sino ba ang tagapagturo sa iyo nung dumating ang pananampalataya? Sinay? Di ba ang banal na Espiritu? Wala ka na sa ilalim ng kasalanan, ng kautusan ng kasalanan, nang dumating
ang kautusan, wala ka na sa ilalim ng tagapagturo. Turo. Dahil ang nagtuturo sa iyo ngayon, yung Espiritu. Espiritu ng Jesus Christ. Yes. Tuloy. Verse 26, Hmm. sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Yan na. Itinuring tayo kanina mga anak ng Diyos. Buddhist, Sa pamamagitan. born again, Roman Catholic, tayo. Lahat tayo. Okay, titingnan natin ha. Ah. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Okay, opo. Tuloy. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hmm. 27, sapagkat ang lahat na sa inyong ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ngayon, pag below 30 years old, pag edad pong pinag-uusapan, hindi maibihis yung mga minor age sapagkat sila ay kinakailangan dadaan mo na sa imprisonment. Dahil hindi nila malaman ang daigdig ang sanlibutan kung hindi nila nagawa ang kasalanan. Amen. Therefore, we have Jesus Christ to receive and to believe.